Magandang araw na muli mga boss. 2 days na lang uuwi na sila customer sa province nila sa Leyte. OFW si customer, ipinasyal niya lang sa Metro Manila yung pamilya niya. Nang biglang humina itong preno niya at pati itong handbrake humina na rin siya. Kahit naka-handbrake na, umaatras pa rin itong sasakyan. Dahil nga sa preno yan, syempre naganap agad si customer ng gagawa. Diniretso PMS niya na rin. Ang problema, nung pina-estimate niya, 18,000 daw lahat na magagastos. Kaya lumipat siya sa ibang pagawaan, pina-check up niya na lang. Ang problema, hindi pa nga na-check up lahat ng gulong niya, is palit na agad ng pesa ang gusto mangyari nung gagawa. Nabanggit kasi ni customer na sa province of Leyte pa sila uuwi. Kaya ito namang gagawa, ang gusto mangyari is palitan lahat ng parts dito sa preno niya. Kahit na okay pa naman. Tapos sasabihin nyo sa akin na ninira ako. O ito, binuksan ko itong check up nyo. Wala naman problema sa preno. Kailangan lang siyang linisan at i-adjust. Sana isipin nyo rin, galing sa pasyal itong pamilya, syempre kulang na yung budget niyan. Imbis na magbigay kayo ng konsiderasyon dahil malayo pa ang uuwian, hindi ang gusto nyo mangyari is pagkakitaan pa itong customer. Sa bagay, may kumakampi naman sa inyo, yung mga baser ko. Diyan sila masaya pag may nilolokong tao. Pakinggan nyo yung customer. Sabi ka agad, ay sir, baka may leak to, sabi ko yun. Huwag nyo pong baklasin. Wala na, may leak daw. Wala na makaliglig ah. Sabi ko, pinapatsik ko lang po kasi magbibiyahe kami ng mga anak ko. Biyabiyagin Leyte. Oo. Ang masakit. Kita mo, kapal-kapal pa ng mga brake shoe. Kaya itong gulong, sabi ko, balik nyo na lang po yung gulong. Sabi ko, sigurado ka sir, delikado to. Sabi ko, sige, wag na, bahala na. Ano, Tinakot ka pa. kaya ano ko na lang. Sabi ko, Grabe talaga mo. Papalitan talaga yung mga pyesa mo no? alam ko yung lugar na yun, pero yung street, hindi ko kasi ako taga rito eh. Kaya hindi ko maano yung basta sa isang avenue yun eh. Yung sa may lalim ng ano, Yang na festival yun. Yung bagong kalsada. si customer mga boss yung nagsasalita, kinikwento niya lang sa akin yung nangyari sa kanya. Ano, kapal-kapal pa ng preno niya? Sabi ko mataas lang yung handbrake. Sabi ko pa-adjust na lang kung ano. Hindi na po pwedeng ma-adjust yan. Sabi, Palit na. kailangan salitan na po natin itong ganito. Kapal-kapal ng preno. Alam niyo mga boss, nang ichilat sa akin ni customer yung nangyari sa kanya, ang umiral agad sa akin, awa. Kaya pinagbigyan ko agad-agad. Tuloy natin yung kwento. Ilan sila? Tatlo. Tatlo? Hindi mo talaga agad yung sakyan mo. Oo. Yung isa nagja-jack, ang bilis mag-jack eh. Oo. Tapos yung isa, bilis magtanggal ng gulong. Pagkatanggal ng gulong, yung isa tumingin. Oo. Sabay-sabi ka agad na ganito, palitan na natin itong ganyan. Kasi hindi na ma-adjust yung handbrake na ganito. Kapal-kapal pa ng preno, parang hindi ma-adjust yan. Sabi ko, sandali, hindi ko pwede yung ganito. Grabe no? Ibig sabihin, kung okay ka lang ng okay, iyak ka talaga. Balik na ako sa trabaho mga boss. Dahil nalinis ko na itong brake drum niya, pati itong brake shoe, i-adjust ko na itong preno niya dito sa brake adjuster. Gaya ng sinasabi ko sa inyo mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno, dapat pag inilagay nyo itong brake drum, hanggat maaari, napipihit nyo itong brake drum. Huwag yung kapit na kapit siya. Kasi pag ganun, pwedeng manikit itong preno mo sa likuran. Dapat ganyan, napipihit mo siya. At dapat malakas din yung pakiramdam mo. Kapag pinihit mo siya dito, hanggat maaari, sa kabilang side, pag pinihit mo yung brake drum, same sa pakiramdam mo sa pagpihit dito sa in-adjust mo. Para sigurado ka na balance yung pagkaka-adjust mo ng preno. At pag naikabit mo na itong gulong, ikutin mo siya ulit para sigurado ka sa pagkaka-adjust mo. Dahil hindi naman masama kung magiging sigurista ka. Unang-una, ikaw din kasi ang mapiperwisyo. Kaya mas maganda na yung sure ball. Dahil okay na yan mga boss, lilipat naman ako dito sa kabilang side. Dahil nga sa ang gusto kong mangyari, patunayan sa inyo na itong brake shoe niya dito sa likuran is okay pa siya at hindi siya palitin. Pangalawa si Baser na walang ginawa kundi mag-isip ng masama sa kapwa. Sasabihin niya, dyan makapal dito sa kabilang side manipis. Ganun mag-isip yun eh. Kaya totoo talaga yung sinabi ng Diyos na wala sa masama ang makakaunawa. Dahil kung nauunawaan mo ang paggawa ko ng video, matutuwa ka kasi nakakatulong ito sa mga may sasakyan. Unang-una, basic at madali intindihin. Kung makikita nyo mga boss yung boot dito sa wheel cylinder niya, yan yung inangat nung nag-check up na mekaniko na meron daw tagas, pero nung check ko is wala naman, kaya ibinalik ko na lang itong boot dito sa brake cylinder niya. Alam niyo mga boss, yung 4 na gulong nito binuksan ko para ma-check ko yung mga preno niya. Lahat sila mga boss is okay, walang problema.
tagas walang tagas, yung brake shoe makapal, yung brake pad makapal. Sa naging diagnose ko kaya humina ang preno ni customer dahil nga sa unang-una sa layo ng biyahe niya. Pangalawa, pagdating niya sa Metro Manila, siyempre nag-ikot-ikot yan, may traffic, siyempre pabigla-bigla ng preno yan. Kaya yun, possible talaga humina yung preno niya. At isa pa sa napansin ko, kulang din sa maintenance si customer sa sasakyan niya. Kaya nangyari ito. Kaya paalala ko sa inyo mga boss, pag babiyahe kayo ng malayo, mas maigi na magpa-check up muna kayo ng sasakyan bago kayo lumarga. Balik na ako sa ginagawa ko mga boss. After ko malinis itong brake shoe, dito naman ako sa brake drum. Gagamitan ko rin yan ng brake cleaner dahil naliha ko na rin ito. After ko ma-spray ng brake cleaner yan mga boss, gagamit ako dyan ng basahan. Pupunasan ko yan para hindi magmarka yung dumi dito sa brake drum. At dahil okay na yan mga boss, pwede na tayong mag-adjust dito sa brake adjuster. Gumamit ka dyan ng flat screw. At gaya nga ng sinabi ko mga boss, pag nag-adjust kayo, dapat wag masyadong dikit yung brake drum dito sa brake shoe. Dapat maglagay kayo ng clearance na pwede yung pihitin itong brake drum na hanggat maaari yung adjustment nyo sa kabilang side at dito sa side na ginagawa nyo, same yung clearance nila. Yung pakiramdam nyo ba, kumbaga pag pinihit nyo pareha sila ng higpit. Hindi nyo man ma-perfect, dapat hindi nagkakalayo. Ang ibig kong sabihin, hindi yung adjust na sa kabilang side, freewheeling masyado tapos dito sa kabila medyo mahigpit pag umikot. Dapat hindi ganun mga boss. Dahil okay na, i-check ko na itong handbrake niya. Take note mga boss, pag adjust ko ng handbrake, kasama na dyan yung brake pedal sa nag-adjust. Hilahin ko na itong handbrake mga boss o diba? Umiksi na siya. Sabi nga ni customer, before ko ginawa ito, nag-handbrake na siya pero umaatras pa daw itong sasakyan niya. Pero ngayon, malakas na yung preno, malakas pa pati handbrake. Salamat!